Okay, Kuya Ador, yan, kumusta? Bali, sa ngayon, halos maglilimang taon na mula nung nauna kitang na-vlog po sa Homeboy in Action. So, ano yun December 9, 2020. So, sa December, 5 years na yung vlog po na yun. Tungkol sa inyo, gumagawa pa po kayo ng statue ni Jose Rizal. Ayun. So, kumusta na po, Kuya Ador? Ano pong update po ba? Okay naman, kahit nung pandemic kahit paano ilang artist talaga medyo nahirapan ng pandemic. Pabuti meron ding mga nagpagawa, commission work, tapos meron ding mga exhibition, pero medyo mahigpit dahil na pandemic. Kaya, ayun, nakasurvive. Mahirap din ang kalagayan ng artist kasi siyempre kinakailangan yung gagawin mo, mapaniwala mo rin ng mga collector. Kasi unang-una, hindi essential yung trabaho namin. Diba? Siyempre, bibili lagi niyan yung mga essential. Ayun, unti-unti, nawala ang pandemic, naging okay naman, nagkaroon ng project. Ito nga dito sa Sariling Bayan, si Jose Rizal. Ayan, pinakommission sa akin nun yung dating mayor, Mayor Arthur Robles. Kailan po yun, Kuya Ador? May 2024, pero nag-inaugurate sila parang June yata, June 12 June yata. 12. Okay. Kaya, yun naman, tapos dahil nalaman din ng city na ako gumawa nun, tapos may mga project din ako sa ibang mga lugar. Tapos nalaman nila yung mga international award na inaabot ko. Nagbigay sila sa akin ng pagkilalan. Gawad Tanglaw awardee ako ng 2024. At yun, binigay na pagkilala, Gawad Tanglaw 2024. Ayan, tingnan malaking natin. bagay yun. Okay, so yan. Malaking bagay sa akin kasi ngayon lang nangyari talaga sa akin to sa Sariling Bayan. Na pinarangalan po kayo. Nakinlala yung ating sining, aking mga obra. Saan po ginanap yan, Kuya? Ito sa Convention Center. Okay. So bukod po sa inyo, may iba pa pong pinarangalan ng mga artist? Actually sa visual arts, ako lang. Tapos sa ibang mga field, sa education, na mga Sanuseño rin na nakilala sa larangan ng edukasyon. Sundalo natuturo sa Baguio. Graduate siya ng National High School. Tapos yung iba naman mga businessman, businesswoman, meron lingkod bayan na tapat na naglingkod doon. Kaya iba-iba siyang field larangan. Napili ako sa visual artist. Visual artist, yan. Ayan ko, Kuya Ador, balikan natin yung nakaraan din na sa vlog ko. Pinanood ko siya May time doon na tinanong ko kayo na bibigyan po ba kayo ng recognition ng barangay, ng city. So sinabi nyo, nung time na yun, wala. So pero ngayon... Totoo yun. Okay, kita mo, 5 years, pero mga nauna pang mga 2009. Ina-expect ko nun dapat kasi national yung pinanalo kong ganito rin concept nun. Tapos wala pa rin. Buti ngayon, siguro nagkaroon na ng mga adjustment sa city, naiayos na nila. Tapos hinanap na nila yung mga may natatanging talento na nagbibigay din ng karangalan sa city. Kaya yun, ngayon nangyari yun. Noon wala. So buti naman po at least kahit papaano meron na pong mga ganitong pagpaparangal Tapos dito po ba sa barangay natin meron na po bang
recognition kayo na natatanggap? Actually, dito sa barangay natin, ito talagang ako tumira rito ng liitin mong taga dito. Bagay, matagal akong umupa eh. Since 2003. Tapos, naalis lang ako rito mga 2014. Oh, tagal. Tapos 11 years. So, tapos, bumalik ako rito, nabili ko naman itong lote na to. 2016. 2016. Oh, mula noong 2016, yung address ko, dito na talaga. Barangay San Pedro. Barangay San Pedro na. Dito na rin po kayo bumaboto. Oh, dito na rin ako, nakarehistro na rin dito. Registered. Yan. Oh. Kaya nangyari, hanggang nakilala ko rin si ating kapitan. Siyang nag-abot sa akin ng ano na yan, plaque na yan, kasama si Mayor Arthur na Si Councilor Christopher Chu. Councilor Christopher Dating Chu. Barangay San Pedro, Barangay Captain. Kaya natuwa rin siya, taga Area F. Oo. Yun, nabigyan. Tapos, yung bagong upo ngayon na pumalit sa kanya, si Cap Erwin. Cap Erwin. Minsan nagkasalubong kami sa palengke. Nalaman niya nga yan, tsaka pati ito. Oo. Yun nga, inaano niya sa barangay council na sana mabigyan din ng Recognition. recognition. So nabanggit nyo yung mga nagawa nyo o na-discover nila na achievement po ba yun? Kung tawagin yan. Sa inyong mga likha, sa inyong mga obra. O, lalo na po itong isa sa nasa tabi nyo po. Maaari nyo po ba ikwento kay Ador kung ano pong istorya niyan? Ito, ang concept na ito talaga tungkol sa climate change, global warming. Ito, ang konsepto na ito. Nagsimula ito dito. Yan, yung globe na ito. Na binibiyak ko siya talaga noon. Kaya lang hindi ko mabiyak na balatan. Nabibiling 10 pesos lang to sa sample sa palengke. Laruan ng anak ko noon. Nuturuan ko mapa-mapa. Hanggang naging ganito ang forma niya. Ayan. Naging ganyan ang forma niya. Ngayon, nung bumagsak sa simento, sabi ko, napakaganda. Napapanahon yung concept. Pang global warming, climate change. At pag isinali ko to sa isang art competition, baka ma-shock yung judges. Magkaroon ng chance na mapansin nila. Yun nga, isinali ko unang-una itong ganitong concept, 2009, sa Metrobank Art and Design Excellence. Former winner ako ng Metrobank. Ako lang meron ganitong concept, kaya napili siya bilang isang special prize. Yan. At collection na ng Metrobank to, permanent collection nila. Yung una kong ginawa. Ano pong title po nung una? Yung una kong ginawa, Banal na Palaisipan. Yun po yung... Sacred Thought. So, Banal na Sacred Palaisipan. Thought. Banal na Palaisipan, inilabas sa Made of Gold na libro ng Metrobank yun. Network of Winners, Made Now. Kaya nandoon siya. Lumabas din yan sa dyaryo, yung una kong konsepto. Ayan. Tapos, sumunod, nagkaroon ng patimpalak uli ang Philippine Art Award. Isa sa prestigious art competition dito sa Pilipinas, bukod sa Metrobank. Inisip ko to kasi nag-identity ko siya eh. Nag-isip ako ng kakaiba uli para mapansin ng mga hurado. Naisip ko ilagay siya sa natutunaw na freezer na defrost. Yung freezer ng kapitbahay ko, yan, nakiusap ako ng picture. Nilagyan ko uli ng globe na ganito. Nasira. Tapos, lagyan ko na nga. Tinitilan ko siya ng still life pag nanakaw ng buhay. Still life. Bakit po still life? Parang yung tao, sa ginagawa niyang mga kasakiman, ninanakaw niya yung buhay sa pagsira ng kalikasan. Nagkakalat ng mga toxic waste. Ayan, ginagawang pagsira. Yun yung una kong konsepto nun. Pangalawang konsepto kong ginawa. Nagustuhan din sa National Museum and Exhibit. At isang ang private collector na nakagusto after exhibit, binili niya. Yan. Hindi ko na nga alam kung nasaan na ngayon eh. Ngayon, 2009, may sasalihan akong isang international uli. Iniisip ko uli yung kakaiba at na binigyan ko uli, pinalikan ko uli yung konsepto ko na to dahil
identity ko to sa Google. Kung nakita mo, ako lang ang meron talagang nagsira ng mundo na ganito. Opo. Gumawa ako ulit. Oo. 2019. Ayan. 2019. 19 na yan. Art Renewal Center ko siya unang pinasok. Oo. Pumasok uli siya as finalist. Opo. Tapos, sa Amerika yun eh. Katapos, 2024, din sa akin pa rin to, in-exhibit ko sa iba't ibang gallery sa Maynila. Nakita ng marami, ito pala yung nanalo. 2024, first time ko sumali sa prestigious art competition sa Europe. Opo. The Luxembourg Art Prize. Ah. Ayun, nag-try ako. Natutuwa naman ako at napakarami sumali. Libong sumali dyan, kulang 2,000 entry. Opo. At nabigyan ng chance na pumili lang ng 24 na artist. So 24 lang talaga yung pinili nila. 24 finalists. Finalist. Taon-taon ganun ang ginagawa nila, 24 lang. So isa po kayo dun sa top 20 po. Yan, Ayun. isa ako dyan. Oo. At ang patunay niyan, pag tinignan yung website, list of finalists Opo. ng Luxembourg Art Prize 2024, nasa group to ako. Opo. Iba-ibang bansa ang kasama natin doon. Oo. At nakasama ang Pilipinas. Oo. Ngayon, ang pinatutuwa ko rin to kasi nung sinuri ko nung mula 2015, yung kanilang website, yung list of finalists, wala akong nakitang bansang Pilipinas na nasama o Pilipino Na nakapasok. artist na nakapasok. Oo. Kaya talagang sinasabi ko, ako lang palang pumasok. Mula 2015. Oo. Nung Hanggang simula nila. 2019. Kung di ako nagkakamali 2024, hanggang ngayon nga eh. Hanggang ngayon wala. Ngayon, hindi ako sumali ngayon. Opo. Ewan ko lang kung may papasok ngayon this year. Oo. Pero katatapos lang nila eh. Next year pa malalaman yun. Opo. Kaya, nasabi ko na ako lang ang Pilipino palang pumasok as finalist sa international prestigious art competition worldwide na ito ng Luxembourg. So isang yun, no? Malaking karangalan Isang malaking karangalan. na hindi lang sa city, sa buong Pilipinas. At syempre dito sa barangay natin. Yo. Diba? Ayun. Ayan, ang gusto ko naman doon, syempre, hindi lang naman tayo sa karangalan. Ang gusto ko rin maipahiwatig natin yung mensahe. Opo, yun. Oo. So Yun ano naman po ang bang gusto ano eh. yan? Ano po bang, matanong ko po kung ano pong ibig sabihin po nung inyo pong obra na yan. Ang title nito, To Whom It May Concern. Ayan. Parang sa kinauukulan. Na haya mo ba na ang planeta natin masira dahil sa kasakiman? Yan. Andiyan dyan yung bata, nagre-represent sa future. Opo. Diyan din yung pagsira ng kalikasan. Andiyan dyan. Naka-drawing sa chalk. Chalk-like drawing ng bata, yung ginawa ko rito. Andiyan dyan yung pollution. Ayan. Industrialization. Kasi nung bata ako, naalala ko kung ano-anong drawing namin sa kalsada nung araw eh. Kaya bigla akong in-apply dito. Tapos nilagyan ko ng Save the Planet, Ayun. Protect Life. Ayan. Nakapaikot. Nakapaikot. Parang piko ang ginawa ko nun. Parang naglalaro siya ng piko. Ayan. Nilagyan ko dito sa globe na to kasi talagang masisira na eh. Yung, na para siyang tinatahi. Nagre-represent to yung pagsisikap ng tao naman na isalba. Meron tayong mga grupo ng mga tao ngayon na gustong-gustong retokihin, ayusin. Kaya lang, dahil sa kasakiman din ng tao, kuminsan, nasisira. Nasisira pa rin. Yung mga effort na. Ano na yung corruption, hindi dyan eh. Illegal logging, kung ano-ano pang mga illegal fishing. Ayan. Yan. Kaya, ayun, imbes na hindi bahain yung isang lugar, naging maganda, maayos, masira pa rin. Nasama pa po yung ngayon yung issue ng flood control. Totoo yun. Kasi meron pong lugar na dating hindi binabaha. Nung nagkaroon ng flood control, binabaha na. Nasira. Nasira ang kalikasan. Man-made na rin. Tapos, kakaroon tuloy ng landslide kasi Ayun. naman na lang malalakas na agos ang tubig. At ang apektado po doon, yung mga residente. At yung may bata po dyan sa picture po o sa obra nyo po. Sino po ba yung bata na yan?
Pamangkin to eh. Pamangkin niyo Ngayon po? dalaga na to eh. Okay. Oo. Andi dito po siya? Wala siya eh. Wala Nasa... Nasa ibang lugar. Sa Biananga. Opo. Ngayon, etong bata na to kasi, nung patuloy na lumalaki, pinophotoshoot ko yan. Opo. Tapos, nag-iisip ako ng concept. Ipon lang ako ng ipon. Opo. Nung, ito naman nakahiwalay yan dyan. Nakita ko maganda itong i-insert. Ah. Dinrawing ko siya dyan. Ah. Tininta ko. So bakit niyo po nilagay yung bata po dyan? Parang yung mata niya, nangungusap. Hmm. Kahit ka, saan ka tumingin, susunod sa ito. Oo nga, no? Tapos- Sumusunod nga. Oo, susunod yan. Pati ito, susunod yan. Oo. Tapos, makikita mo yung expression niya. Pinoy na Pinoy yung dating. Di ba? Opo, opo. Yung expression niya, na nangungusap, Mm. sa kinauukulan, anong kailangan mong gawin para Oo. maisalba ang ating planeta? Nagtatanong, ano na yung magiging future Oo. ng susunod na henerasyon? Mm. Kung patuloy mong gagawin yung masama, Mm. yan, sa planeta natin, Oo. yan, sa kalikasan natin. Kaya siguro nakita ng jury ng international competition na yun, ng Luxembourg na kakaiba yung concept niya. Oo. Pinili siya as 24 finalists. Oo nga. Kaya isang karangalan sa akin yun na mapasama. Tsaka malaking karangalan. Malaking karangalan. Kaya malaking sentimental value ng painting na to para sa akin. So after po niyan, Kuya Ador, ano po yung plano nyo na sa future? Ito. Next year kasi mag 50 years old na ako eh. Gusto kong gumawa ng biggest show ko. Exhibition. Oo. Matagal na ako ini-invite dito sa NGC, yung bagong Opo, opo. doon sa taas. Bagong City Hall. Oo, na punuin ko ng gawa ng mga malalaki, mga painting. Okay. Gusto ko isama tong iba rito, lalo na to. Eto. Opo. Tapos dagdagan pa siya. At saka sculpture. Oo. Kasi hindi lang naman ako pintor, sculptor din ako. Opo. Yun yung... Dalawa yung naging field natin. Opo. Yun yung unang ano, Oo, na yung nakita ko kayo na umuukit kayo sa labas na ng ano ni Jose Rizal. Sir. So, yun. So, doon po tayo nag-start eh. Tatlong Rizal na nga yan, may isa sa Marilao eh. Sa Marilao, Bustos. Bustos. Dito. Tatlo na yung nagawa nyo. Ayan yun ang plano ko ngayon. Tapos, bala ko rin talaga siyang gumawa ng isang libro na sa akin, gawa ko. Okay. Na yung lahat ng mga gawa ko, kahit wala na sa akin, mailagay ko sa isang libro. Kasi, yun ang suggestion sa akin. So, panghuli, Kuya Ador, mensahe nyo po sa mga namumuno, sa city, sa barangay, sa lahat, sa dito po sa atin. In general na lang natin. In general na lang. Hard work, Ah, tsaka determination. Kahit sino pa yan, namumuno man yan, o kabataan ka man, gawin mo yung trabaho mo. Diba? Nang masaya, lalong-lalo na yung trabaho mo, mahalin mo. Kasi pag hindi mo mahal yung trabaho mo, kahit na ikaw namumuno ka pa, o kaya artist ka, o kaya kung hindi mo mahal ang trabaho, hindi mo gagawa ng maayos. Kailangan mahalin mo Mahal mo talaga. yung trabaho mo. Ganun yung artist. Pag minahal niya yung trabaho niya, magagawa niya yung maganda. The best. Oo, lalabas kung ano yun. Pero pag di mo mahal ang trabaho mo, hindi mo matatapos na maayos yan. Andiyan yung hard work. Kailangan talagang tiyaga. Ganun din yung pamamahala ng tao. Kailangan mo rin magtiyaga. Maraming problema. Kailangan mo magtrabaho tuloy-tuloy. Diba? Determination. Ano yung determination mo? Makatapos. Maging maganda yung kalalabasan. Ganun din. Binanggit ko mga pamamahala. Determination, mapabuti yung nasasakupan. Diba? Kaya lahat yun, in general sa ako. Hard work and determination. Andun dapat, love your work. Diba? Para, ayun, maganda resulta.